Bakit may mga taong nabubuhay sa kamunduhan ay sila pa ang maraming natatanggap na blessings? Ang mga blessings po ba na ito ay galing sa Diyos or sa dyablo? Base sa iyong katanungan, totoo naman, dalawa lang yan. It's either sa Diyos o sa dyablo nanggagaling ang iyong mga natatanggap. Kung hindi galing sa Diyos, malamang ito ay sa dyablo. Pero kung ito ay sa dyablo, tiyak na hindi ito sa Diyos. Now, bakit nga ba na may mga tao na siyang hindi sumasampalataya at kumikilala sa Panginoon, siya pa yung nakakaranas ng kaalwanan sa buhay. Samantalang yung nagtatapat sa Diyos, sumasampalataya sa ating Panginoon, ay siya pang nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Ito po ang katotohanan. Hindi alam ng mga unbeliever kung saan nanggagaling ang kanilang natatanggap. Kung ito ba ay sa Diyos o sa dyablo. At hindi rin naman po exempted ang mga mananampalataya dito dahil kung ikaw ay pakarnal-karnal, at hindi mo na alam na ikaw pala ay ginagamit na ng dyablo. Nakakala mo, ang pagpapalang iyong natatanggap ay galing sa Diyos, yung pala ito ay sa demonyo. Alam naman natin, in Matthew chapter 4, willing ibigay ni Satan ang mga kayamanan ng mundo pag siya ay sinamba mo at niluhuran. At yan ay ginawa niya mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Gagawa siya ng kaparaanan, i-offer niya sa iyo ang sanlibutan, ang mga kayamanan nito para lang siya ay sambahin at purihin mo. At yan yung mga taktika ng kaaway para ikaw ay malihis sa pag-iisip sa Diyos para kilalanin mo siya at sampalatayanan. Ididistract ka niyan dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na pag ang isang tao ay na-offeran ng pera, ng material things, ng yaman ng sanlibutan, nag-iiba na ang pananaw sa buhay at madaling nauhook sa mga ganitong klase na patibong ng dyablo. Kaya mga minamahal, hindi natin kailangan kainggitan ang mga taong umaasenso, nagkakaroon ng magagandang bahay, magagarang sasakyan, maayos na pamananamit at napakaraming pera kung nakikita naman natin sa kanila na sila ay hindi lumalakad ayon sa salita ng Diyos at puro makamundong gawain ang nakikita natin sa kanila. Dahil paano natin sasabihin na lahat ng yan ay galing sa Diyos kung nakikita naman natin na kanilang lakad ay napakalayo sa salita ng Diyos. Dahil kung puro makamundong bagay ang nakikita nyo sa isang tao at tingin nyo yan ay pagpapala ng Diyos, nagkakamali po kayo mga kapatid. Dahil yan ay kagagawan ng dyablo. Dahil ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang ating itinatanim ay siya rin naman ating aanihin. Ngayon, kung ang itinatanim natin ay puro makamundong bagay, hindi man lang natin maisingit ang gawain ng Panginoon, ang salita ng Panginoon sa ating buhay, hindi naman talaga tayo pagpapalain. Tapos aasa tayo na ang pagpapalang matatanggap natin ay galing sa Diyos. Samantalang taliwas naman lahat ng ginagawa natin sa kalooban niya. Hindi po liko ang Diyos at alam niya ang kanyang ginagawa. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Sinasabi po dyan, tayo ay mag-antay, wait patiently sa ating Panginoon, magpahinga lang tayo sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, at huwag tayong maiinggit. Huwag tayong mabalisa sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa kabilang banda. Sila ay umaasenso at nagkakaroon ng yaman ng sanlibutan dahil ito po ang tatandaan nyo. Ang yaman na yan ay hanggang dito lang sa lupa. Matatapos din po ang lahat ng yan. Ang mahalaga, yung meron kang kayamanan na iimpok mo sa kalangitan dahil yan ay hindi masisira kahit kailanman. Kaya't ito ang sinasabi ng Biblia, hindi natin kailangan tignan o kainggitan ng mga ganitong klaseng tao dahil kung ikaw ay isang mananampalataya at nauunawaan mo na kayang bigay ni Satan ang mga bagay na yan, ay hindi ka na dapat mangamba pa dahil ang Diyos ang bahala sa ating mga mananampalataya. Sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Oo, iyong usisaing mainam ang kanyang dako at siya'y mawawala na. Ito po ang pakatandaan natin. Ang mga taong patuloy na gumagawa sa makamundong bagay at walang kabalak-balak na kilalanin at sampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, isang araw ay matatapos din ang kanilang kaligayahan dito sa mundong ito. Samantalang tayo na umaasa sa biyaya ng Panginoon ay hindi matatapos ang ating kaligayahan, lalo pa pag nasumpungan na natin ng Panginoong Jesucristo. The Lord shall laugh at him, for he seeth that his day is coming. Darating ang araw na lahat na sobrang naliligayahan sa mga makamundong bagay ay tatangis. Mauubos din ang kanilang mga hagalpak dito sa lupa. Mapapalitan lahat yan ng luha. At mananaig ang Diyos laban sa lahat ng masama. Kaya kapatid, kaibigan, huwag mong masyado alalahanin ng mga ganyang klaseng bagay. Dahil ang Diyos ay may paghatol sa mga ganyang klaseng tao.
Totoo naman, maraming tao ang napapaisip na bakit ang isang masamang tao, makamundong bagay ang ginagawa, umaasenso. Samantalang siyang nagtatapat sa Panginoon ay tila ba hindi nagkakaroon ng pagpapala. Ito lamang po ang dapat nating tandaan. Hindi lahat ng pagpapala ng Diyos makikita mo sa material na bagay o sa pera. Yan lamang hindi ka nagkakasakit, kumakain ka ng maayos, may sarili kang bahay na nauuwian, meron kang maayos na pamilya, meron kang maayos na sinusuot at maayos na tulugan. Yan po ang napakaraming pagpapala ng Panginoon na hindi minsan makita ng karamihan ng mga Kristiyano ang pagpapala ng Diyos kaya't sa ibang bagay sila tumitingin. Kung ikaw ngayon ay isang Kristiyano na nakaabot ka sa bidyong ito, nawain naunawaan natin na hindi lahat ng pagpapala ay makikita natin sa material at pinansyal na bagay dahil napakarami pong pagpapala ng Diyos sa ating buhay kung ating iisa-isahin lamang at pagbubulay-bulayan lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Marami pong salamat and God bless you all.